dangerous. And he responded na in fairness naman daw kay Pastor, he was not armed and dangerous because sinurrender niya yung mga firearms. However, Abalos said, he noted that Pastor has the ability to call upon his followers. And sabi niya, they could not discount, the government could not discount the possibility that these followers might be armed and dangerous. Pero kung nakita naman po natin ang video, parang iba naman po yung nakita ng publiko ng taong bayan. Ano pong respond po natin dito? You know, this Abalos is really, he's really, I'm not part of the kingdom, but it's really so insulting, this, Okay, so, okay, I'm trying to compose myself because I'm so angry when I hear Relax something ka like muna. this, no? Okay, so, ang mali talaga siya dito kasi hindi niya kilala yung mga nasa kingdom, hindi niya kilala. No, and siguro on the other hand, I'm happy that he's taking them on because the kingdom is equal to the task. If we didn't have the kingdom, no, the KOJC and the SMNI at a time in our country's history, when we have a president like that and a DILG secretary like that, paano na mangyayari sa Pilipinas? No, yung pang-aapi na ginagawa nila kay Pastor, he's equal to the task. They have been prepared for this point in history na ganito ang ginagawa nila, and we know, you know why? I'm not a member of the kingdom, and I've seen it with my own eyes and I've experienced it. They are really for our country. They are really here to rebuild our country. And this is why I've been with them for so long, because this has always been the desire of my heart that we do this. We have to rebuild our country because look at this, mga magnanakaw, mga walang pakialam, mga walang kahihiyan, walang kapasidad mahiya sa Pilipino, ito mga magnanakaw na mga ito. No, and how they have destroyed and raped our country, that you would need to bear statements like that from a secretary. No, so the kingdom is equal to the task. When we came here today, no, nakita namin, nandyan sila yung katulad nung sinabi ni Eric, yung mga kingdom members, nandyan sila sa may labasan ng periphery at nagbabantay sila. Morning, noon, and night, umulan, umaraw, nandyan sila at nakakaawa tingnan. Pero yung awa na yon, tingin ko, hindi warranted. Parang more than that, I'm so proud of them. No, they are equal to the task and they are not doing this just for Pastor or for the kingdom. And I know what it is. It's for our country. No, they are here to rebuild our country. Thank you very much, Dr. Rain. Yes, Sir Jay? Ewan ko kung nabubuhay sa, tawag yata yan sa English hallucination di ba? Yung para ka nasa alapaap. Lumabas lang sandali sa Night Rider na iba ng forma ng utak ni Ben-Hur Black Rider, sir. Ha? Black. Yeah. Black Rider? Oh, sir. Hindi, mas lalong masama kung Black Rider dahil wala nang laman ng utak na itim na lahat. Hindi kasi para sira di ba? Yung isipin mo, nagkusa na nga yung tao, binalik niya yung mga licensed firearms niya para wala kayong masabi na gumagamit ako ng puwersa, ng dahas. Tapos ang pagtuturo, alam naman natin lahat ng Christian movement, KOJC yan, CCF, kung ano pa man, ang tinuturo dyan pagmamahal sa kapwa, pangunawa, no, pagpapatawad. Pagkatapos pag-iisipan mo na, ay hindi, kasi si Kibuloy, kayang-kayang mag-mobilize ng tao. Sa totoo lang, kahit wala si Pastor Kibuloy, itong mga tao ito, nakikita nyo na, narinig nyo si Brother Carlo, sabi niya, hindi na ako nakita ko paano nila tinayo itong mga building dito. Mano-mano nung simula. Yan, nandito pa yung iba nandiyan pa yung, nakita ko pa si, si Apple Rosete, sila Manong, no? Kasi matagal ako rito sa Davao Dito na ako tumanda. Nakita ko kung paano nagsimula itong organisasyon na ito doon sa Arcastillo. Sa Agdao. Kaya ko lang binabanggit ito kasi parang they are laying the predicate na guluhin ang Davao. Ginawa na po ito ng NPA, ng CPP. Noong 1981 onwards,
Ginawang laboratorio. Ngayon, ginagawa niyong laboratorio ng pang-aabuso ng gobyerno. O ng state terrorism, state-sponsored. Wag niyo na ho kaming takutin pa. Dahil dinanas na namin ito eh. Nagkaisa kami noon na labanan yan, buong Davao. Hanggang Davao del Sur, hanggang Davao Oriental. Nabuhay yung Alsamasa, nabuhay yung Nakasaka. Ayaw na naming balikan yon. Pero wag niyo kaming, wag niyo, kahit matatanda na kaming ganito, kapag ka nakakahalata na kami na hindi niyo naninikil na kayo nang wala sa lugar, baka pagtamnan namin kayo ng kawayan. Since you've mentioned Sir Jay, no, laying the predicate, is it possible that this administration could declare martial law at gamitin nila yung mga nangyayari dito na as a reason para magdeklara ng martial law? If we allow them, and we will not allow them. They can only do that if we allow them. Kaya nga ako natutuwa, mayat maya nagtatanong tayo sa mga ordinaryong pulis, no? Hindi yung mga opisyal na gusto maging general o maging chief of PNP. Lahat yan gumaganap sa tungkulin eh. Kaya nakita nyo, nagpadala sila hindi tiga Davao ng pulis, yung lumusob dito, tiga Cagayan de Oro, tiga Cotabato, tiga Surigao. Kasi alam nila yung mga tiga Davao matitino eh. And we will not allow them to do that. Sorry, Mr. President. Hanap ka na ibang lugar, wag dito sa Davao. Yes, Yes, sir. Eric? Thank you, Sir Jay. Ang delikado kay Mr. Marcos Jr., hindi siya nagdideklara ng martial law, pero mas malubha ang ibang mga hakbang niya kaysa may actual martial law. Yun ang delikado. Sapagkat under the formal declaration of martial law, may mga abogado dito, the functions of the government do not stop. Ang korte nandyan. Ibang martial law po ang poder na nasa 1987, konstitusyon. Magkaiba yon. However, iniikutan ngayon ni Mr. Marcos ang mga limitasyon ng batas. At ino-overstretch niya ang kapangyarihan ng batas para labagin ang batas. Yan ang delikado. So, hindi niya kailangan magdeklara ng martial law sapagkat ginagawa niya na ang mga hakbang na kahalintulad doon sa lumang martial law ng tatay niya kung saan nagkakaroon siya ng otoritarianismo at absolutong kapangyarihan na hindi niya kailangang gamitin ang nasasaad na martial law definition sa 1987 Constitution. That is more dangerous than the old martial law. Why? Sapagkat walang naninindigan na mga traditional na mga gatekeepers of democracy para ito ay labanan. Maliban ngayon sa atin, tahimik ang simbahan katoliko, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Integrated Board of the Philippines, at walang real opposition other than the forces of political group affiliated or associated sa Davao-based na mga Duterte na mga sympathizers and mga political alignments. Napakadelikado po nito that even ang media ngayon ay co-opted if not corrupted. So para sa akin, hindi niya kailangan magdeklara ng martial law outrightly, subalit gginagamit niya ang abusadong mga hakbang ng Estado at instrumento nito kagaya ng ginagawa sa lumang martial law that is more dangerous. Dapat papaliwanag ni Atty. Tapasio yan. Yes, Attorney. Actually, na-discuss na yung legal. Para sa akin ay isang personal na panawagan na lamang sa lahat ng naririto sa loob nitong studyong ito, sa mga nakikinig, sa nasa labas. Yun nga ang sinabi ni Ka Eric, this is martial law in everything but in name. Huwag po tayong mawawalan ng lakas ng loob. Siguro, natatawa nga ako ng sinasabing, we may be armed. Hindi po natin kailangan ng armas. We are armed with the armor of God. At ano pong sinasabi? Anong sinabi ni Propetang Isaiah sa 41 ang talata ay Gis? Huwag kayong matakot, ako'y sumasa inyo. Huwag kayong manlupaypay, sapagkat ako ang inyong Diyos. Tutulungan ko kayo.
Palalakasin ko kayo, oo. Aalalayan kayo ng katuwiran ng aking kanang kamay. At anong sabi ni Mateo sa 16, ang talata ay 18. Sinasabi ko sa inyo, sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko ang aking kaharian. Bato! Matibay. Huwag kayong matatakot. Tayo ay nakatayo sa bato. Sila nakatayo sa pulbos lamang. Thank you very much, Attorney Topacio. May idadagdag si Ina?